Sa isang liblib na bayan sa kabundukan, may isang kakaibang pangyayari na naglalagos sa mga puso ng mga tao. Bawat buwan, may isang tao na nawawala. Minsan, may mga katawan na natagpo ang tadtad ng sugat, pero walang makapagsabi kung paano sila pinatay. Ang mga saksi, kung mayroon man, ay nawawala rin at ang kanilang mga mata ay puno ng takot at kalungkutan. Sa bawat pagkawala, isang pangalan ang bumangon mula sa dilim, si Mang Elias, ang salamangkero. Si Mang Elias ay isang matandang lalaking hindi madalas makita sa bayan. May kabang-abang na itsura, mahahabang pangil, at mata na parang walang buhay. Minsan naglalako siya ng mga halamang gamot, pero may mga bulong-bulungan na siya ay may mga kakaibang kakayahan. Ipinagbabawal siyang lapitan ng mga tao at kung may pagkakataon, iiwasan siya ng mga naninirahan sa bayan. Isang gabi si Miko, isang batang manguukit ng kahoy, ay nakarinig ng isang kwento mula sa kanyang lola. Isang kwento na hindi pa niya narinig noon. "Nakita mo ba si Mang Elias, apo?" tanong ng lola. "Siya ang salamangkero na nagpatay sa maraming tao. May kapangyarihan siyang magdala ng kamatayan sa sinuman." "Ngunit paano, lola?" tanong ni Miko. "Bakas ang takot sa kanyang mukha. Sa pamamagitan ng dugo," sagot ng lola, "ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga biktima ay pinapahiya at pagkatapos, ang kanilang mga katawan ay ginagamit sa kanyang mga ritual. Ang dugo ng bawat isa ay ginagamit upang magpalakas sa kanya. Hindi siya basta salamangkero, siya ay isang serial killer." Kahit natatakot, nagpasya si Miko na sundan ang kanyang lola at alamin ang buong katotohanan. Pinili niyang lumabas ng gabi upang hanapin si Mang Elias at tiyakin kung totoo ang mga kwento. Habang naglalakad siya sa madilim na kagubatan, narinig niya ang mga kakaibang tunog, ang kaluskos ng mga dahon, ang mahinang hangin na parang may hinihila at ang tila hindi natatapos na mga sigaw sa malayo. Nakita niya ang bahay ni Mang Elias na nasa pinakatuktok ng bundok. Ang mga bintana nito ay nakasara, ngunit may ilaw na kumikislap mula sa loob. Tinutok ni Miko ang kanyang mga mata at nakitang si Mang Elias ay abala sa isang ritual. Isang makapal na tela ang ipinagtabi-tabing sa sahig at sa gitna nito, may isang katawan ng tao na wala ng buhay, tadtad ng sugat. "Nakita ko siya," bulong ni Miko sa sarili. "Paano ko siya matutulungan?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang maliit na piraso ng salamin ang nahulog mula sa kisame at dumapo sa sahig. Ang tunog nito ay nagpatigil kay Mang Elias. Nagsimula itong maglakad patungo sa pintuan at nang bumukas ito, nakatingin siya ng matalim kay Miko. "Alingaw-ngaw ng dilim," sabi ni Mang Elias. "Hindi ka ba natatakot?" Sinubukang tumakas ni Miko, ngunit mabilis siyang nahabol. Naramdaman niya ang malamig na kamay ni Mang Elias na humawak sa kanyang leeg at tinulak siya pababa. "Bakit mo ako tinutuklasan?" tanong ni Mang Elias. "Alam kong ikaw ang pumatay sa kanila," sagot ni Miko. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Oo," sagot ni Mang Elias. "Sila ay mga sakripisyo. Ang kanilang mga kaluluwa at dugo ay bahagi ng aking kapangyarihan. Wala akong pakialam sa inyong mga buhay. Ang aking layunin ay mangyari ang hindi kayang mangyari ng mga ordinaryong tao." Habang hawak ni Mang Elias si Miko, naramdaman niyang ang mga kaluluwa ng mga biktima ay nagsimulang gumalaw sa hangin, isang madilim na enerhiya na pumapalibot sa buong lugar. Si Mang Elias ay may kakayahang magpalit ng anyo, kaya't hindi na siya isang matandang lalaki. Lumitaw siya bilang isang nilalang na may dilaw na mata at katawan na may mga galamay. Ang katawan ng bawat isa ay bahagi ng isang malupit na pagsubok, isang seremonya, wika ni Mang Elias. "Ang iyong dugo ay magiging bahagi ng susunod na ritual." Ngunit bago pa man siya makapagtapos, isang malakas na hangin ang pumutok at isang liwanag ang pumasok sa madilim na kwarto. Naramdaman ni Miko na siya ay nakalaya mula sa pagkakahawak ni Mang Elias at napansin niyang ang madilim na nilalang ay nagsimulang magdilim
at nawawala. Pinipilit ng mga kaluluwa ng mga biktima ang iyong kapangyarihan, sigaw ni Miko. Hindi mo kami matatalo. At sa isang iglap, ang lahat ng mga kaluluwa ay nagtipon at nagbigay ng lakas kay Miko. Gumamit siya ng isang sinaunang dasal na natutunan mula sa kanyang lola. Habang inuusal ang mga salitang iyon, ang katawan ni Mang Elias ay nagsimulang magbago, maging abo at dahan-dahang natunaw. Nang matapos ang seremonya, ang tahimik na bayan ay muling nawala ang takot. Ang mga kaluluwa ng mga biktima ni Mang Elias ay pinalaya at ang masamang salamangkero ay wala na. Si Miko ay nagbalik sa kanyang pamilya, dala ang alaala ng isang madilim na lihim. Ngunit sa bawat gabi, kapag ang hangin ay malakas at ang dilim ay napapalibutan siya, naiisip niyang baka may isa pang salamangkero sa ibang bayan na nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon. Ang takot na dulot ni Mang Elias ay hindi na muling magbabalik, ngunit sa dilim ng gabi, hindi maiiwasan ang tanong, mayroon pa bang iba? If you like this video, please like and subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos.